What is up mga classic? It's your boy Fernando, nagbabalik na naman para sa isang panibagong video. So ngayong araw na ito, it marks this second year ng aking QACR 152. So tama, 2 taon na ng aking QACR 152, no? So sino mag-aakala mga pre ng isang China bike na to ay aabot ng 2 taon nang walang issue. Diba? Apakalupit. So ayun, pag-usapan natin kung kamusta itong 2 taon na paggamit ko ng aking CR152. At ngayon ay ang aking pangalawang beses na pagpaparehistro sa motor na ito. So samahan nyo ako sa pagkuha ng aking OR sa pinagparehistrohan ko ng motor. So yung process kung paano ko siya ginawa at kung ano yung mga naging nangyari sa pagkuha ko ng rehistro or pagpaparehistro ko sa motor na ito ay meron na sa mga luma kong videos. Last year meron akong video noon kung paano ko ginawa. So same lang naman yung process. So kung gusto nyo panoorin, check nyo sa channel ko, nandun yun. At kung paano ma-modify or kung pwede bang ma-modify or maparehistro ang isang modified motorcycle na katulad nito. So ayan, samahan nyo ako sa pagpunta doon sa office nila at kwentuhan tayo kung ano yung mga naging experience ko sa motor na to, sa CR152 na to sa loob ng 2 taon. Alright, so ayun, pinginintay natin mga classic. Let's go. So ayan, katulad nga na nasabi ko kanina at nabasa nyo din naman sa caption or sa thumbnail ng video na ito, na mga bagay na pag-uusapan natin ay kung gaano nga ba katibay ang isang China bike na QACR 152. Pag naririnig natin, pag sinabing China bike, mababang klase, diba? Sirain, hindi tatagal. Pero napatunayan ko sa aking sarili ang katatagan ng CR152 na aking gamit-gamit kahit na nung mga nakaraang araw na stock to dahil nga diba sunod-sunod yung bagyo ay nang ulit umaraw ng ganito. Pero nung mga nakaraang araw, papansin nyo na stock talaga to ng halos 1 buwan or mahigit pa dahil sa walang humpay na pagulan. At ang isang bagay na napansin ko is dahil nga hindi ganun ka-quality yung mga inilagay na parts sa motor na to, ay madaling kalawangin yung kadena niya. Ewan ko lang sa mga ibang mamahalin na brand kung ganun din ba siya kapag na-stack up. Pero sa experience ko sa aking CR152 is kinalawang siya kahit na may cover naman dahil binilhan ko to ng kapote. Hindi siya nababasa at hindi rin naarawan, pero kinalawang yung kanyang kadena. Pero kahit na ganoon, na-stuck siya ng halos 1 buwan, hindi ako nakaramdam ng kahit anong pagbabago sa performance ng kanyang takbo. 1 start pa rin, no? 1 push lang sa kanyang push start, andar na siya agad nang walang kahirap-hirap. So kahit na hindi ganun ka-quality yung mga parts ng motor na to, wala pa naman akong pinalitan sa mga parts niya, no? Maliban lang sa pagko-customize ko. Pero sa makina, sa mga preno, clutch, or ano pa man, wala pa akong pinalitan. Lahat yan stock, no? 2 taon na to. So ibig sabihin, matibay talaga siya. No, hindi katulad ng iba na nakakakita ko na may mga tagas or something na sinasabi nila, or sa ibang brand na madaling maputol yung kanilang clutch lining. Pero sa aking CR152, wala naman akong napansing ganong pagkadaling masira ng clutch lining. Yung stock pa rin kung paano ko to kinuha sa kasa. By the way, this is second hand, no? Isa siyang
repo ng motor. Pero kahit na ganoon, hindi ko na pansin yung ganong klase ng issue. So I can testify based on my experience sa motor na to na matibay yung kanyang clutch lining at hindi siya ganon katigas. Noong una, naka-experience ako ng kahirapan sa paghahanap ng neutral pero nasanay na lang din ako at ngayon sobrang basic na lamang siya. At syempre kapag baguhan ka talaga, first time mo magkaroon ng clutch ng motor, syempre magiging may isip mo na mahirap talagang hanapin yung clutch niya. Pero kapag sanay ka naman, dali lang namang mahanap yung clutch nito eh. Kapag alam mo yung ginagawa mo, yung tamang timpla ng pagangat ng iyong paa, ay mahanap mo agad yung clutch niya. Hindi naman siya ganun kahirap. At bukod sa mga kalawang, ano pa ba yung mga napansin ko na dito sa motor nito? Parang wala naman eh, yung mga kalawang lang. Sa gulong din kasi yung dun sa rim niya, nagkakaroon din ng mga kalawang doon. Actually, nung kinuha ko sa kasa, meron na yung kalawang na yun eh. Pero nadaan naman siya sa linis, hindi naman lumala yung kalawang. At kahit na hindi ko siya madalas nalilinis, speaking of linis, hindi ko siya madalas nalilinis or namomotor wash. Pero kahit na ganon, hindi ko pa rin nakikita na nagkaroon ng malalang kalawang talaga na hindi na magagamit. Yung mga konting kalawang lang talaga sa rims and then sa kadena, yun na talaga yung napansin ko dito. Siyempre, alam naman natin na madaling kalawangin talaga yung mga hindi mataas na kalidad, di ba, ng mga bagay. Pero sa makina niya, sa way kung paano siya tumakbo at tumandar, wala namang problema na napansin dito mga classic. So far, all good siya para sa akin sa 2 taon, no? Tingnan natin sa mga susunod na taon kung kamusta siya, kung ano mga magiging performance niya. I hope na maraming taon ko pang makasama yung motor na to. So, aking masasabi sa 2 taon na paggamit ko na ito ay all goods pare. Ayos siya. At eto na nga, ipaparehistro ko na yung pangalawang beses. By the way, bayad pala sa rehistro na ito mga guys. Mga ka-classic, 1,800 pesos. Yan yung pagpaparenew ng aking OR. At ayun, wala naman naging problema kahit na modified siya. Panoorin nyo yung isang video, hanapin nyo lang dyan. Yung title ata nun, kung pwede bang iparehistro ang isang modified na motor. Pero pwede mga classic. Pangalawang beses ko nang ipaparehistro ko. Pero yun lang naman gusto kong i-share. Ang CR152 ay isang matibay na China bike. Walang problema. 2 taon and still counting. No major issue. So far, it's all freaking good bike. Ayan, maraming salamat sa pagsama, sa panonood ulit sa video na ito. Kaya napaulit-ulit lang yung mga pinag-uusapan natin. Pero yun, samahan niyo pa ako sa mga future rides dahil I hope na marami pa kami puntang lugar ng aking CR152. Malalayong lugar, syempre hindi na malapit, hindi malalayong lugar. Alright, sige. Maraming salamat talaga mga ka-classic and sana yung mga hindi pa subscribe sa channel natin, mag-subscribe kayo and then share natin yung mga videos, no? Para mas dumami pa tayo mga ka-classic. Yun lang naman and God bless.